Si Graciano Lopez Haina ay isang mahalagang Pilipinong revolusyonaryo noong ika-20 siglo. Siya ay isang kritiko ng pamahalang Kastila at nagtatag ng pahayag La Solidaridad. Isinulat niya ang maraming akda na tumututol sa mga prayle at pamamalakad ng mga Kastila sa Pilipinas. Kinikilala si Graciano Lopez Haina bilang isang leader ng kilusang reformista, manunulat, periodista at orador. Maraming historiador ang kumikilala sa kanya bilang isang tungkukalat o triumvirate ng kilusang propaganda, kasama sina Jose Rizal at Marcelo H. del Pilar. Isinilang siya sa Haro, Iloilo noong December 18, 1856 kina Placido Lopez at Maria Jacobo Haina. Pumasok siya sa seminaryo ng Iloilo at nag-ambisyong maging doktor. Sinubukan niyang pumasok sa Universidad ng Santo Tomas, ngunit hindi pinahintulutan sapagkat walang handog na Bachelor in Arts ang kanyang seminaryo. Nabigyan siya ng pagkakataong matuto sa Hospital ng San Juan de Dios, ngunit kailangang bumalik sa Iloilo dahil sa kagipitang pinansyal. Sa mga akdang Fray Botod na isinulat niya sa edad na 18 at La Hija del Fraile ay sinawalat niya ang mga pagmamalabis ng prailing Espanyol. Nagalit ang mga praile at pinadakip siya. Tumakas siya patungong Espanya noong 1879 at naging masigasig sa kilusang propaganda. Dito siya sumikat bilang isa sa manungunang orador, manunulat at tagapagsalita ng mga reformistang Pilipino. Sinubukan niyang ipagpatuloy ang pag-aaral ng medisina sa Universidad ng Valencia, ngunit hindi rin ito tinapos. Ilan sa mga iniakda niya ay ang La Hija del Fraile, ang anak ng fraile, nobelang nangunguyam sa kayabang at kahalayan na ginawa ng mga fraile. Inilahad ni Lopez Haina ang kalunos-lunos na kalagayan ng Pilipino kung magpakasalman sa isang Kastila. Sa mga Pilipinong 1891, isang talumpating naglalayong mapabuti ang kalagayan ng Pilipino na malaya, maunlad at naipagtatanggol at natatamasa ang kanilang karapatan. En honor de los Filipinas, ang dangal ng Pilipinas. Talumpating nagbibigay pugay at nagbubunyi sa tatlong Pilipinong nagkamit ng gantimpala sa eksposisyon sa Paris, Mayo 6, 1889, sina Juan Luna at Felix Resurrection Hidalgo, mga pintor, at Joaquin Pardo de la Tavera. Mga kahirapan sa Pilipinas, ang akdang ito ay tumutuligsa sa maling pamamalakad sa pamahalaan at sa maling sistema ng edukasyon sa Pilipinas. En honor del Presidente de la Asociación Hispano-Filipina. Binigyang papuri ni Lopez Haina, General Moraita sa pantay-pantay na pamamalakad sa mga pinamumunuan. Ang lahat ay pandaraya, isang lathalain tungkol sa mayamang Pilipina na nagmamalaking sinasabi sa mga tao na siya'y magiging kondesa dahil isa raw konde ang kanyang mapapangasawa at buhat sa maharlikang pamilya at lahing Kastila, ngunit ang ama pala nito ay isang hamak na sapatero at nakatira sa isang bansa abang lugar ng isang distrito ng Madrid. Fray Botod, ika-17 ng Desyembre, taong 1856 hanggang ika-20 ng Enero, taong 1896. Isang maikling nobelang naglalarawan hinggil sa isang praileng dumating sa Pilipinas. Noong 1874 ay pinag-uusapan ng marami si Graciano nang isulat niya ang komentaryong Fray Botod at La Hija del Fraile na naglalarawan sa masasamang pag-uugali ng mga paring Espanyol. Ang masasabing mga artikulo ang dahilan kung bakit hinanap siya ng mga otoridad upang ipakulong. Upang iligaw ang mga militar, kaagad siyang lumabas ng Pilipinas at napunta sa Espanya. Sa Madrid ang naging pangunahing kritiko ni Graciano. Nagsulat siya ng mga opinyon laban sa pamamahalang Kastila na nagpapalakad sa Pilipinas at sa mga praile. Naging mabiling-mabili ang mga kritisismo ng mga propagandista sa publika sa mga diaryong Los Dos Mundos, El Liberal, El Progreso, Bandera Social, La Propiedad, El Pueblo Soberano at Diluvio. Sinikap din ni Graciano makasulat ng mga artikulo sa mga ekonomiya sa mga payagang Espanya and Pilipinas, Revista del Círculo Hispano-Pilipino at Revista de la Cámara de Comercio de España. Naging aktibong miyembro din siya ng Círculo Hispano-Pilipino ng isang organisasyon ng mga Pilipino kasama ang mga Espanyol na sumisimpatya at pinakikipaglaban ng mga propagandista. Ang
pagiging mamamahayag ay ginamit ni Garciano upang mapalawak ang paggalaw ng propaganda. Ika-15 ng Pebrero taong 1889, nailathala niya ang La Solidaridad. Naging layunin ang nasabing dyaryo kumalaban sa paninigil. Gumawa ng reforma sa lipunan at politika. Tumanggap ng mga liberal at progresibong kaisipan. Pagpakalat ng mga demokratikong pananaw at lumaban upang maipanalo ang hustisya at progreso. Humigit kumulang sa 1,000 talumpati ang nabigkas ng prinsipe ng mga orador sa Europa. 9 lamang sa mga ito ang napasama sa koleksyong Discursus e Articulus Varius. Upang madagdagan ang pondo ng mga propagandista, pinayuhan ni Jose Rizal ang orador na magbalik sa Pilipinas noong 1890. Ang pakikipagpulong ni Garciano sa mga kasapi ng La Junta de la Propaganda ay natitikan ng mga Kastila, kaya agad siyang sumakay sa pabor San Juan papuntang Hong Kong. Sa pagbabalik ng orador sa Barcelona ay dinanas niya ang 1,001 karalitaan. Buong pagpapasakit niya itong hinarap alang-alang sa ikakatagumpay ng kalayaan. Sa malayong lugar ng Europa, nang hinang pangangatawan niya, ikinamatay ni Graciano ang sakit na tuberculosis noong Enero 20, 1896. Ang napakaraming kaisipang hinugis niya sa mga talumpati ay lagi at lagi mauulinigan mula sa kawalan. Pagpapatunay lamang itong may isang propagandistang Pilipinong nandindigan sa ikalalaya ng sambayanan.